Hello for our third and last day here at Boracay. So plano namin sa third day is magla-land tour kami. So yan, sakay kami ng half on half off. So maganda na siya. So bali land tour kaya na siya, half day kaya na eh. So dito inuna namin sa mangrove Konkreto na. forest dito sa Boracay. Wow! So, ano ni? Mangrove. Yan, Boracay Mangrove. Yan. Paikot lang siya. Malapit lang siya. Ayun o. Ayun. Doon. Ayun yung kabila. Ayan. Tapos ito. Tapos pwede ka magpa-picture dyan kay Kuya guys. Magaling yan. Si Kuya magaling yan. Donation lang. Tapos okay na. Ipi-play ko yung shots niya dito. Sige, sige. Ayan, so may pa-drone shot yan si Kuya. Bale, donation lang yun guys. So kami binigay namin 150 pero feeling ko kahit 100 pwede na yun si Kuya. Mabait naman si Kuya eh. And kung gusto niyo ma-experience yan guys, nandyan lang siya. Nakatambay lang siya dyan. So after nun, dito naman kami sa Calma Cafe. So sinearch namin siya sa Google. Kaya naman siya ng kahit lakad lang. So nilakad na lang namin. Kailangan namin yung una malayo. Pero habang naglakad kami, nag-uusap kami, hindi namin namalayan, nandito na pala kami, malapit na siya. So yan, dito na kami sa Calma Cafe. Ito yung mga view na dadaanan mo. So dito sa Calma Cafe, dito na kami nag-breakfast. Yun. So sobrang aesthetic na guys. Kailangan nyo lang maghanap ng angle dun sa taas. Kasi medyo luma na yung establishment nila. Pero maganda pa naman. So eto pala yung other side ng main beach ng Boracay. Kumbaga maganda naman dito, marami ding mga activities, pero mas marami dun sa kabila. Dito, yung activity dito is yung tawag doon yung kite surfing na tinatawag. Tinanong ko yung presyo niya, siguro mga nasa 3K daw yon. Kasali na yung parang parang lesson kung paano. Kasi dito sa part na to guys, sobrang babaw ng tubig niya, as in kahit ilang meter ka na palayo dun sa shore, nasa nasa tuhod niya lang yung tubig. Makikita niyo naman din guys. Habang naglalakad kami, nakita namin to si Labradogo. Parang for rent eh. Kasi ang bait ng aso na yun. Ngayon, ganda dito guys. Tukmo oh. Ganda. Pero dito kasi sa side na to, yung sand niya hindi pino. Tapos malumot din. Ayan yung lumot niya oh. Kaya malumot siya. Pero look mo yun oh. Gabinti lang na ate. Kaya madaming nag-activity na. Anong tawag sa activity? Basta yan. So dito nga papunta na kami dun sa lining coconut tree. Sobrang haba ng ng pila. Kasi matagal yung picture.
Pero worth it na naman siya. So, ito yung mga nagka-kite surfing, then yan yung mga pinasarang establishment kasi forest area na daw yan. Basta mga ganon. Oo, Romblon. Mga ilang oras yun galing dito? Ito na yung coconut tree. Yan, din kami nagpa-picture. So after na magpa-picture yan, nadaanan namin si ate. Matry nga. Okay na pa. Tapos, alin yung ginakain? Yung, Ayan, yellow. Hindi naman siya makolesterol. kung maraming kakainin mo sir. Oo nga, no? Oo, isa naman. Parang experience lang yan. Kaya nga, experience nga eh. First time naman. Pero kung marami ang kainin mo, tapos araw-araw ka, yan. Ayan lang. Opo, yan, malakas. Tapos, Suka sir, kutsara naman. ayaw ni Juan. How was it? Dalawa sir, tatlo. Okay? Sakto lang. Yes sir. Oh, ika. Saan? Suka ka naman. Gergelis. Masarap. Masarap mag-up. Ika, so. Yung yellow po. Mas masarap pag suka. Ampan. Ano na to? Talaga. So, galing dyan sa sea urchin, naglakad-lakad lang kami, ilang metro na lang, yung Heart Boracay na yan. Pag nagkaliwa ka dyan, D-Mall na yon. From dun sa iHeart Boracay, magsasakay ka ng half on, half off. So, mga siguro almost 20 minutes na biyahe yun. Malaya talaga siya. Papunta dito sa Ringhole. So, papunta dito sa Ringhole. So, dito din, ang haba din dito ng pila kasi picture yun. Picture ng picture. Kaso bawal nang lumapit kasi mukhang marupok na siya. So, after that, babalik lang kayo dun sa round 10. Kasi dun yung sakayan at babaan ng half on, half off. So, dito naman sa Puka Beach na to. So, maganda dito sa Puka Beach kasi mas mura dito yung mga pang souvenirs at yung nagpa-braid kami dyan, mas mura yung ano nila, yung singin nila kumpara dun sa main beach sa may station 1 to 2. Ang kaibahan naman dito guys dun sa main beach, maalon, mas maalon dito. Ayan na yung braid, yan si na ate, sobrang bait niya na ate at ang galing din nila mag-braid. Local yarn. Hi! Galing ni ate. Mabuutong na itong gading ko. Kita man. Togi vibes. So after na sa Puka, dito na kami sa binabaan din sa amin papuntang Puka Beach yan. So dito na kami sa hotel namin. Nagpahinga lang kami. Nagpalit lang pala. And then nag-lunch na kami dito sa Maze Rock. So dito naman sa Maze Rock, medyo pricey talaga siya pero sulit na sulit guys. Napa-round to pa nga ako sa kanin eh. Pero super sarap yan. After na nagpahinga na kami, so gabi na ulit kami lumabas. So para mag-dinner. Ayan, dito naghahanap kami dito ng yung medyo mura lang na pagkain. Balak sana namin undox dito sa loob ng D-Mall kasi sobrang daming tao guys. Kaya napag-decide namin na doon na lang sa labas. So dito, walang masyadong tao. Kaso sobrang tagal lang ng serving. After nun, dito na kami sa Coco Mama. Tinanay na namin yung Coco Mama. Pero yung asawa ko, nag-iisi siya kasi mas madami yung mango flavor na Coco Mama. Yan. Sobrang aesthetic ng place niya guys. Yan. Ito na yung
in-order namin. Sayang hindi ko na videohan yung mango. So, kinabukasan, day 4 na to. Kahapon pa uwi na kami. Yan, nagkape lang muna kami sa SB. So, sobrang mahal. Pero same price lang naman sa mainland to. Dito nga pala makikita nyo, sobrang lumot niya na guys. Sobrang dami niyang lumot. Pero nung pagpunta namin dito, day 1 to day 3 kahapon, wala siyang lumot. Yan, napakaswerte namin. Ito naman yung napakasikat na aisle dito. Nakalimutan ko yung resto, pero sobrang haba ng pila dyan. Halos 30 minutes kami nagantay. And finally, ito, nakaupo na kami. And sulit naman yung pagkain. Pero yung sa asawa ko, napaka-asim yan. Adobo yun. And dito naman, after namin doon, nag-decide na kaming pumunta na sa pier na para diretso na kami dun sa flight namin. Kasi connecting flight na naman kami. Yung from Aklan to Cebu Airport is 40 minutes lang yung interval namin para dun sa connecting flight to Legazpi. Kaya dito na kami nagantay para madali lang. So dito naman assurance nasa aeroplano na kami. Pero grabe pa yung hinantay namin dyan. Siguro almost 20 minutes pa kami. Kasi napakaliit ng ng airport nila. So yan. Dito in-enjoy lang namin yung view sa taas. At ito yung ganda, diba? Tapos ito naman, ito ata yung 10,000 tulips ba yun? Hindi ko alam, sa Sorsogon ata yun. Ganda. Maganda yan. Mga pitams. And then, napalan. Okay. And that's how it ended. Yun lang yun. Yun lang yun. Back to reality, guys.